Ang mga banal na kasulatan ay tinuturing na sagradong haligi ng iba't ibang relihiyon sa buong mundo. Ang Biblia ng mga Kristiyano, ang Quran ng mga Muslim, ang Vedas ng mga Hindu, ang Tripitaka ng mga Budista, at iba pang mga aklat na tinuturing na banal ay naglalaman ng mga aral, kautusan at kwento na nagsisilbing gabay sa espiritual na pamumuhay ng milyon-milyong tao. Hindi may kakaila ang halaga ng mga kasulatang ito sa pagbubuo ng kultura, batas, moralidad at pananampalataya ng iba't ibang lipunan. Ngunit sa kabila ng kanilang layuning magbigay liwanag at pag-asa, tila kabaligtaran ang nangyayari sa ating mundo. Sa halip na pagkakaisa, ang relihiyon ay naging ugat ng hindi mabilang na digmaan, alitan at pagkakawatak-watak. Ang tanong, kung ang mga kasulatang ito ay tunay na nagmula sa Diyos, bakit tila higit pang lumalalim ang hidwaan sa halip na pagkakaisa? Isa sa mga pangunahing dahilan ay ang magkakaibang interpretasyon sa mga nilalaman ng mga banal na aklat. Kahit pa nagkakapareho ang mga pangunahing tema ng pag-ibig, awa at kabutihan, may mga relihiyosong grupo na naniniwala at hayagang nagsasabing sila lamang ang tunay at tanging tama. Ayon sa kanilang aral, sila lamang ang may karapatang mailigtas at ang sinumang nasa labas ng kanilang samahan ay walang pag-asa. Malungkot isiping ginagamit ng ilan ang relihiyon hindi upang palayain ang espiritu, kundi upang kontrolin ang isipan. May mga samahang mahigpit na ipinagbabawal sa kanilang mga miyembro ang magtanong, magsaliksik o makinig sa ibang pananaw. Ang kalayaang mag-isip ay napalitan ng bulag na pagsunod at ang paghahanap ng mas malalim na katotohanan ay kinikilala bilang kahinaan ng pananampalataya. Sa ganitong sistema, ang pagkakaroon ng ibang opinyon ay tinuturing na kasalanan at ang paglayo sa grupo ay katumbas ng tiyak na kapahamakan. Bukod pa rito, may mga pagkakataong ginamit ang relihiyon upang bigyang katwiran ang pananakop, diskriminasyon, pang-aalipin at karahasan. Sa halip na maging instrumento ng pag-ibig, ang relihiyon ay naging kasangkapan ng kapangyarihan. Sa halip na magbigay ng direksyon, ito ay ginamit upang manakot at magdikta. Sa gitna ng lahat ng ito, likas lamang na itanong, bakit hinahayaan ito ng Diyos? Bakit pinapayagan ng isang makatarungan at mapapangyarihang Diyos ang ganitong kalituhan at pang-aabuso sa kanyang pangalan? Ang tanong na ito ay hindi madaling sagutin. Ngunit marahil, isa sa mga dahilan ay ang kalayaang ibinigay sa atin ng Diyos, ang kalayaang mag-isip, magpasya, at maghanap ng katotohanan. Ang pagkakaiba-iba ng relihiyon at pananaw ay hindi kaaway ng pananampalataya, kundi pagsubok sa ating pagkatao. Hinahayaan tayong pumili hindi lamang kung ano ang ating paniniwalaan, kundi kung paano tayo mamumuhay ayon sa paniniwalang iyon. Dito pumapasok ang konsepto ng malalim na pananampalataya, isang pananalig na hindi nakatali lamang sa literal na pagkakaintindi sa mga banal na kasulatan, kundi isang pananampalatayang isinabuhay sa pamamagitan ng kabutihan, paggalang at pagmamahal. Ang malalim na pananampalataya ay hindi nangangailangan ng eksklusibong pag-aangkin sa Diyos. Hindi ito umiikot sa pagiging kasapi ng isang partikular na grupo o simbahan, kundi sa pagiging isang mabuting tao, tapat sa katotohanan at bukas sa pagkaiba. Ang pananampalatayang ganito ay hindi takot sa tanong. Hindi ito natitinag sa gitna ng pagdududa. Sa halip, ito ay humuhugot ng lakas mula sa kababaang loob at sa pagkilala na walang isang grupo ang may kumpletong pagkaunawa sa Diyos. Sa ganitong pananampalataya, mas mahalaga ang kabutihang loob kaysa sa etiketa ng relihiyon. Mas mahalaga ang habag kaysa sa pagkakabilang. Ang mga banal na kasulatan ay maaaring ituring na mapa. Ito ay mahalaga, ngunit hindi sapat. Ang puso ang siyang tunay na landas. Maaring magkaiba-iba tayo ng paniniwala at simbahan, ngunit kung lahat tayo ay lumalakad sa landas ng pag-ibig, makatarungan at paggalang, mararating din natin ang isang layunin, ang Diyos na puno ng awa, katotohanan at pag-ibig. Sa huli, ang tunay na malalim na pananampalataya ay hindi na isa sa buhay lamang sa mga pahina ng isang aklat, kundi sa paraan ng ating pakikitungo sa kapwa. Hindi nito kinikilala ang sarili bilang pinakamataas, kundi pinipiling maglingkod at magmahal kahit walang kapalit. Sa gitna ng pagkakaiba-iba ng relihiyon, ang pananalig na ito ang maaring magsilbing tulay tungo sa pagkakaisa, pag-unlad, at mas malalim na pagkilala sa Diyos.